Magandang araw. Nandito ako upang aking ibahagi ang aking natutunan sa aking pag-aaral sa SITS tungkol sa functions ng church. At isa sa aking ibahagi ngayon ay yung isa sa function ng church na tinatawag sa Griego na koinonia, na ibig sabihin ay fellowship o pagkakaisa. So, pag sinabi nating koinonia o fellowship, siguro ang pumapasok sa ating isip ay gathering ito ng mga Kristiyano doon sa loob ng simbahan. At siguro ito rin ang iniisip ng karamihan ng mga Kristiyano na pag sinabing fellowship, kailangan doon lang talaga sa loob ng simbahan. Pero sa aking natutunan, sa aking pag-aaral, ang fellowship o koinonia ay mangyayari ito sa kahit saang lugar at kasama natin ito sa pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano sa ating pamumuhay sa ating komunidad. So, ang fellowship ay sa pagkakaalam ko ay isa ito sa responsibility ng mga Kristiyano, uh, mga mga anak ng Diyos na dapat makita, no, sa ating community, sa ating komunidad na mayroon tayong pagkakaisa at tayo'y marunong makiisa sa kanila, no, sa mundo. Kung titingnan natin ang Revelation chapter 11 verse 15, ang sabi dito, babasahin ko, "When the seventh angel blew his trumpet, there were loud voices in heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will rule as King forever and ever." So, mayroong prophecy o propesya dito na sinabi sa Revelation na itong kaharian ng salibutan ay maging kaharian ng ating Panginoon, no? Maging kaharian hanggang ang sabi dito, forever and ever. So, wala nang katapusan, no? Sa maging tayo, papayag tayo o hindi, kung tutulong tayo o hindi, ang salita ng Panginoon ay maging totoo talaga na ang Panginoon ay maghari dito sa sanlibutan. Mas mabuti na siguro na tayong mga Kristiyano ay maging parte tayo sa plano ng Panginoon, na tayo ay maging obedient sa plano ng Panginoon, na itong mundo, itong sanlibutan ay maging kaharian natin Panginoon sa pamagitan ng ating pag-impluwensya sa mga tao na nasa sanlibutan. At isa dito sa pag-impluwensya sa kanila, yung koinonia o fellowship dapat mag-exist o dapat makita, dapat tayo na mga Kristiyano mag-engage sa community. Si John Stott, mayroong tatlong konsepto, no, sa aking natutunan. Mayroong tatlong konsepto sa koinonia o fellowship. Ang unang konsepto ay itong tinatawag na shared together. Yung shared together, ito yung pagsama-sama ng mga Kristiyano o pagkakaisa o pakipag-isa. Maraming tawag nito, maraming salita ang ginagamit sa Tagalog na isa lang sa English yung word na fellowship lang. Pero sa Tagalog mas na-emphasize or mas na-elaborate dahil maraming salita, yung pakikipag-isa, pakikisama, at yung pakibahagi sa mga naghihirap, parang ganun. So, itong shared together, yung ang mga anak ng Panginoon, mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa isang gawain, no? Isang gawain. O mayroon mang blessings, nagkakaisa tayo. So mayroon tayong gatherings na nag-enjoy tayo, nag-worship tayo, or kung mayroong gawain sa isang simbahan, pwedeng magtulungan tayo, halimbawa sa paglinis sa simbahan or paggawa ng mga churches, sa mga outreaches or doon sa church planting, or maging sa labas sa community, kung mayroon tayong plano na mayroon tayong tulungan na tao, pwede tayong magkakaisa, no? Kahit sa anong gawain. So, ito ang tinatawag na shared together, ang sabi ni John Stott. Isa ito sa konsepto ng fellowship o koinonia. Ang pangalawa ay itong sinasabi na cooperative service, no? Cooperative service, ito yung pagkakaisa sa pagserbisyo na naman sa iba. So pag sinabi nating pagserbisyo, pwede naman tayo magserbisyo doon sa loob ng simbahan.
no, magse-serve tayo. So kung anong talento na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay gagamitin natin sa pagse-serve. No, halimbawa sa kung marunong kang tumugtog sa gitara or sa magplay ng drums or sa piano or sa keyboard o kahit ano, pwede ipagamit mo yung sarili mo, no? Ipagamit mo yung sarili mo para sa kabutihan sa pag-worship. So kailangan mayroong tulungan doon sa worship service, mayroong nag-a-usher, mayroong iba nagtuturo. So dapat mayroong pagtutulungan sa iba't ibang mga gift na binigay sa atin ng Panginoon. No? Pwede rin tayo magkaroon ng cooperative service labas sa church. Halimbawa, mayroon tayong programa sa tawag na yung mission. So mag-mission tayo. So lalabas tayo sa simbahan, pupunta tayo sa community, either magbigay tayo ng mga tracts or kahit ano-ano ang ibibigay natin o mag-share tayo sa salita ng Panginoon, mag-share tayo ng good news or pwede i-gather ang community, makipaglaro sa kanila or mag-establish ng relationship sa kanila. So marami tayong pwede magawa, no, doon sa community, no, para makapag-serve tayo. Even sa panahon natin ngayon, pandemya or kung mayroong mga sakuna, pwede tayong magkaisa, no, sa pagse-serve sa kanila. Halimbawa, pagbibigay ng relief, no, or pagtulong sa sa mga may sakit o maging pwede mag-volunteer tayo bilang frontliners. Ganon. So, marami tayong pwedeng magawa sa loob ng sa mga anak ng Diyos, no, bilang isang church, pwede tayo makagawa na yung magkakaisa tayo, no? Even sa church planting, pwede tayo magkakaisa. So iba yung nagpe-pray, iba yung bibigay kung ano man mga gastusin, iba yung mga naghandle ng mga bata, iba yung naghandle ng mga babae na mga ina, iba rin ang naghandle sa mga tatay, sa mga lalaki na tatay. So marami tayong pwedeng magawa sa pagkakaisa sa itong tinatawag na cooperative service, sa pagseserbisyo sa community. Then ang pangatlo, ang pangatlong konsepto na binanggit ni John Stott ay itong tinatawag na reciprocal responsibility. So ang reciprocal responsibility, ito yung mayroon kang commitment, no? Mayroon kang commitment sa grupo, no? Kahit magkakaiba ang ugali sa bawat isa o kahit ang kasama mo hindi marunong makibahagi sa iyo, pero kung mayroong commitment, halimbawa sa school, kailangan ng mga tinatawag na representative sa school, yung mga parents, yung PTA, o kahit iba-iba ang ugali, iba-iba ang mga yung motive kung bakit naging officer o bakit sumali. Now, dahil mayroong commitment, mayroong isang layunin, pwede pa rin tayo magkakaisa. So, maraming mga bagay na pwedeng magkakaisa dahil mayroong tawag nito, mayroong ginawang commitment o mayroong mayroong obligasyon na ibinigay, no? Kahit hindi mo na gusto na gawin ito, dahil mayroon kang obligasyon, gawin mo na lang ito. So gawin na lang natin ito. Now, itong tatlong sinabi dito na konsepto sa fellowship, konsepto sa koinonia, mahalaga ito sa atin. No, mahalaga ito sa mga churches, sa bawat isa sa atin. Dapat maintindihan natin ito at may sa puso at lumalabas ating kamay. So magawa natin ito na makiisa talaga sa mga tao na nasa sanlibutan, no, sa community. Kahit hindi naman natin masisiguro na lahat ng mga members sa church ay kaparehas na ugali natin. Mayroon naman hindi maganda ang pakikitungo nila sa atin, pero pilitin pa rin natin, gawin pa rin natin nga makiisa tayo sa kanila, makisama tayo sa kanila dahil tayo yung mga anak ng Diyos, no? So
Dahil ito ang isa sa pag-identify sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos. At ito'y responsibility na binigay sa atin ng Panginoon na talagang gusto ng Panginoon na maging iisa tayo. Dahil darating ang panahon na babalik ang Panginoon at siya na ang maghari sa buong sanlibutan. So, sana'y itong sinabi ko at itong kinukwento ko or yung um, sinasabi ko na natutunan ko sa aking pag-aaral sa SITS ay makatulong rin sa inyo, makatulong sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga churches natin na maging open tayo, no? Maging open tayo na ang fellowship hindi lang sa loob ng church, sa loob ng simbahan, kundi pati rin doon sa labas at kasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sana'y maintindihan ninyo ako sa aking mga sinasabi. Magandang araw.